Nagsisimula ang laro, kami biswal. Si Liu Junqiao ay may kaunting bentahe pa rin sa taas. Dalawang magkakasunod na pagwawalis ang hinarang ng pagtangat ng tuhod ni Liu Junqiao. Sampal ng siko. Sa tuwing tinitingnan ito ni Liu Junqiao ng tumpa, ang mababang pag-atake ng kalaban. Nagpalitan ng kamao ang dalawang panig. Mabilis ang bilis. Matapos mahuli ang binti, isang pasulong na pag-ugoy ang nag-atake. Pumunta sa malapit na lane, nakita namin na si Liu Junqiao ay parin. Ang pamamaraan ng tuhod ay may ilang mga pakinabang. Kapag nagpapalit ng kamao, bigyang pansin ang pag-top ng iyong baba. Sampal ng siko. Unti-unti pa rin pinipilit ni Picha ang pag-alis ng distansya. Nagpalitan ng suntok ang dalawang panig at nag-hit sa isa't isa. Mabigat pa rin ang boxing ni Picha. Magandang dalawang suntok para sa isang binti. Napakamapang-api ni Picha, napakabilis ng takbo ng unang pag-ikot. Ang magkabilang panig ay lumipat ng siko. Si Liu Junqiao ay nagpapanatili pa rin ng distansya. Ang magkabilang panig ay may bentahe sa pagkakasangkot. Maaari kang gumawa ng higit pang mga pag-atake sa tuhod. Makikita na si Liu Junqiao ay tungkol sa pagsasanay sa entanglement. May karanasan pa rin. Si Liu Junqiao ngayon ang nag-inisyatibo sa siko at nagpalitan ng siko ang dalawang panig. Nais ni Liu Junqiao na magkaroon ng pagkakataon sa oras na ito, gawin ang mga pag-atake sa tuhod dahil sa mahaba nilang mga paa. Sinuspend ng referee ang laro. Tila dumudugo ang ulo ni Liu Junqiao. Kailangan nating hilingin sa medical supervisor na harapin ito. Mula sa aking pananaw, parang hindi gaanong malaki ang bibig. Posible na ipagpatuloy ang paglalaro. Dahil sa proseso ng laro, kung hindi tumipigil ang pagdurugo. Ang hukom ng site ay batay sa aktwal na sitwasyon at payo ng doktor. May posibilidad na tapusin ang laro. Ito ay isang uri ng proteksyon para sa mga manlalaro. Okay, ang aming obligadong pangangasiwa. Patuloy pa rin sa pagharap sa mga sugat ni Liu Junqiao. Tingnan natin. Ilang magagandang larawan na lumipas lang. Kapag malapit ka na, sa katunayan, nang malapit na si Liu Junqiao, may mga pakinabang pa rin ang pamamaraan ng pagluhod. Ngunit pagdating sa pakikipaglaban sa siko, relatibong nagsasalita, mukhang mas magaling si Picha. Pagkatapos ay nagpapatuloy ang laro. Nais ni Liu Junqiao na ilagay ang kanyang sarili sa oras na ito. Maganda ang depensa sa kaliwang bahagi. Dahil bukas na ito, gumawa ng higit pang mga paggalaw ng tuhod. Huwag makipagpalitan ng kamao sa isa't isa. Huwag makipagpalitan ng siko sa isa't isa. Si Liu Junqiao ay nagpedaw. Front hand jab, mahigpit din ang binabantayan ng kabilang panig. Muling nagpalitan ng siko ang dalawang panig. Nakikita natin ang direktang pag-atake ng siko ng ito. Medyo magaling pa rin si Picha. Lalo na kapag malapit na. Kapag kumuha ng posisyon, ang anggulo ng siko ay natagpuan ng maayos. Tama yan. Nais ni Liu Junqiao na gumawa ng higit pang mga pag-atake sa tuhod. Makikita natin, sa katunayan, si Liu Junqiao ay nagyakap. May mga pakinabang pa rin ang pamamaraan ng pagluhod.
Paano mo makukuha ang iyong sariling kakayahang umangkop? Ang posisyon ng tuktok na puwersa ng tuhod. Napakahalaga nito para kay Liu Jianchao. Magsisimula na ang ikalawang round. Sa unang pag-ikot, ang arko ng kaliwang kilay ni Liu Jianchao. Pinutol ito ng siko. Makikita mo ang ulo ng dalawang manlalaro. Lahat ng ito ay isang pulutol ng petroleum gel. Mabilis pa rin ang takbo ng laro sa simula. Siko sa magkabilang panig. Marami pang mga Pinoy na nag-aalaga ng tuhod. Kinailangan munang lumuhod si Liu Jianchao matapos pumasok. Dapat tayong mauna sa isa't isa. Huwag hintayin ang kabilang partido na kumuha ng posisyon. Kontrolin ang iyong sarili. Ang front hand jab ay nagpalitan ng kamay ang dalawang panig. Pagkatapos nito, ang isa ay humahawak ng posisyon. Sa labas ng tuhod, medyo mahaba ang oras ng paghahanda para sa paghihintay. Kailangan mo pa rin gamitin ang iyong kamay sa harap upang makagawa ng higit na kontrol. Baguhin ang mga kamao at binti. Ang unang kalahati ng ikalawang pag-ikot, si Liu Jianchao ay may ilang suntok. Pindutin ang kalaban ng napakalimang. Ang pag-ikot na ito, pitsa na may kaugnayan sa unang pag-ikot. Hindi naman ako nagmamadali sa pag-move on. Isara ang distansya upang gawin ang entanglement. Isang hindi sinasadyang sipa sa crotch. Si Liu Jianchao ay maaaring magpahinga ng hanggang 5 minuto sa isang laro. Dapat walang gaanong problema. Patuloy ang laro. Ngayon lang, isa pang pedal ang ginawa. Isang mababang pagwawalis mula sa harap ng binti. Ang anggulo at taas na distansya na ito ay ginagawang napakadaling sipain ng crotch. Ang unang pagkakataon at ilang magagandang koneksyon sa buong binti. Mula kay Liu Jianchao, baguhin ang mga suntok. Mataas na tuhod. Sa pagkakataong ito, sa puntong ito, natagpuan ni Liu Jianchao ang ilang angkop na distansya at ilang mga pamamaraan. Madalas na pindutin ang mga kalaban gamit ang mga suntok. Kalamnan tiyan ulo suntok tuloy-tuloy na kombinasyon suntok. Sa Khmer Boxing Competition, dahil sa malapit na pagkakaugnay, maaaring may ilan kapag hinawakan mo ang pagkakahawak. Pinapayagan ang pagkahulog, ngunit ang ganitong uri ng pagkahulog ng backhand ay masyadong halata. Hindi ito pinapayagan. Si Liu Jianchao ay papalapit na ngayon sa ritmo. Pag-ikot 2, binago ni Liu Jianchao ang ilang taktika. Epektibo pa rin ito. Hindi lamang siya gumagamit ng kanyang sariling medium at long-distance boxing techniques, at malapit na lumuhod upang kontrolin ang kalaban. Pagkatapos ay ang lalaking manlalaro na si Pitcha. Hindi rin siya naging agresibo tulad ng sa unang pag-ikot.
Pag-ikot 3. Nang dumating ang kabilang grupo, ang dalawang manlalaro ay nag-inisyatibo sa pag-atake at magpalitan ng mga suntok. May tadhana at ito ay dumating sa late na mga panahon. Kailangan pa rin gamitin ni Liu Jianchao ang kanyang height advantage, lalo na kung ito ay naka-anchor. Gumawa ng mas maraming paggalaw ng tuhod. Hanggat may tuhod, gumagana ito. Huwag masyadong maghanda. Si Liu Jianchao ay nasa likod ng hook. Napakaraming mga paggalaw ng paghahanda para sa tiyempo ng tuhod sa labas ng tuktok na tuhod. Ang magkabilang panig ay bumaba ng malaki sa pisikal na fitness hanggang sa ikatlong round. Lalo na ang asul na manlalaro na si Picha, tungkol sa unang pag-ikot. Mula sa ikalawang pag-ikot ng kanyang buong dalas ng opensiba, bumagal ito ng malaki. Ngayon ang iyong siko, hindi. Maganda ang forehand jab. Pamamaraan ng tuhod na kontra-atake. Nahulog ang bibig ni Lanfang. Magpatuloy. Sa katunayan, ang bentahe ni Liu Jianchao sa malapit na tuhod ay magiging mas at mas halata. Dapat nating matatag na ipatupad ang ating mga taktika. Mataas na pagwawalis. Medyo masyado nang mabigat ang maliit na pagkilos na ito. Asul na manlalaro sa gilid. Nang mahulog si Liu Jianchao sa sahig, sinundan siya nito. Sa sandaling ito, mukhang mas maluwag si Liu Jianchao. Napakahalata na sipa. Sa pagkakataong ito ay nasa gitna na. Kumpleto rin ang puwersa, kaya mas hindi komportable pa rin si Liu Jianchao. Muling nagbigay ng formal na paalala ang referee. Picha! Kung ang fall na ito ay hindi sinasadya, pagkatapos ay 1 beses, 2 beses, 3 beses, kailangan ng larangan, ilang hakbang para magpataw ng mas mahigpit na parusa. Dilaw na card. Ito ay magbawas ng 1 punto. Baguhin muli ang iyong kamao at ulo. Kanan. Kailangan natin magpatuloy sa paggawa ng mas maraming tuhod. Nariyan din ang pakiramdam ng paghawak sa crotch ng ibang tao. Patuloy ang laro. Isang magandang counter-attack na may kaliwa at kanang tuwid na suntok. Si Liu Jianchao ay nagiging mas matinis at mas matinis. May 30 segundo pa ang natitira sa karera. Nagpalitan ng kamao ang dalawang panig. Nalampasan ni Liu Jun ang labanan at naging mas matapang. Ipagpatuloy ang pagpindot sa iyong mga siko gamit ang iyong mga tuhod. Tapos na ang laro. Marami pa rin dapat panoorin sa larong ito. Sa unang pag-ikot, Picha, iyon ay ang mga manlalaro ng asul na panig mula sa Cambodia. Higit pa sa mga pinili upang makakuha ng malapit sa Liu Jianchao. Gawin ang output ng pagkilos ng pambalot upang pindutin ang siko. Pagkatapos ay dumating sa ikalawang pag-ikot. Pag-ikot 3, ang taktikal na pagsasaayos ni Liu Jianchao. Ito ay isang malaking tagumpay. Sa malalayong distansya, counter-attack ng mga kamao at binti. Mahusay na ginawa, malapit, kapag entando. Hindi ito nakapasok sa unang round. Sabik na makipaglaban sa kabilang partido. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang kalamangan sa taas. Patuloy na gumamit ng mga pamamaraan ng paglihod upang pasiglahin ang isa't isa. Okay. Sino ang mananalo sa huli? Ang tagumpay ng larong ito. Malapit nang ipaalam ang hukom.
Sa susunod na pag-aaral, ipapalabas na ang resulta ng kompetisyon. Hatol Vire, 1, 29 hanggang 28. Hatol Vire, 29 tandang bawas 28. Hukom Yiri, 3, 29 tandang bawas 28. Tatlo ang mga referee sa larong ito. Isang beses na paghuhukom. Nanalo ang pulang panin. Hindi, nagwagi, para sa nagwagi. Beyu. Walang pangalan na desisyon. Pakpak sa pamamagitan ng punto, pagtatanghal ng China, ang pulang sulok, Liu Junchao.